Alam niyo ba kung ano ang nag-iisang bansa sa mundo na walang pumuntang misyonero pero naging Katoliko? Hindi man dominant ang Katoliko sa bansang ito, in fact, more than half daw sa bansang ito ay walang relihiyon, pero ayon sa report noong 2024, 58,000 daw ang bininyagang Katoliko sa bansang ito na may 13.7% increase from the previous year. Ang bansang tinutukoy ko ay ang birthplace of K-pop at K-drama. Walang iba kundi South Korea. Alam niyo ba na may kakaibang kwento ang Catholicism sa Korea? Ito lang naman ang bansang in-evangelize nila ang sarili nila maging Katoliko-Kristiyano. Yan ang pag-uusapan natin sa episode ngayon. At kung gusto niyong malaman kung bakit dumadami ang Katoliko sa South Korea ngayon, watch until the end of the video to find out. Kumusta? I'm Jeroga, host of this channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga interesting facts about the Catholic faith. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang paglaganap ng Catholicism sa South Korea. Nagkaroon ako ng matinding interes sa kwento na ito mula nung nakapunta ako sa shrine ng Korean saint na si Saint Andrew Kim Taegon sa Bukawi, Bulacan. Alam niyo ba kung paano napadpad ang Catholicism sa Korea? Kaya nga kayo nanonood ng video na ito, di ba? Para malaman nyo. Kaya, simulan na natin. Noong 1700s, dumating sa Korea ang Catholicism, hindi sa pamamagitan ng mga missionaries, kundi sa pamamagitan ng mga aklat na sinulat ng Jesuits mula sa China. Ang mga Confucian scholars na kung tawagin ay Silhak, nung natutunan nila ang Western ideas gaya ng agham, filosofiya at relihiyon, namangha sila. Of course, kabilang sa mga natutunan nila ay ang Christianity. One God and salvation through our Lord Jesus Christ. Noong 1784, isang binatang Koreano na nagngangalang Yi Seong-hun ang pumunta sa Beijing at nagpabautismo sa isang Heswitang pari. Pagbalik niya sa Korea, siya ang nagdala ng Catholic faith doon. And just like that, the Korean Catholic Church was born nang walang pananakop ng Kastila o Portuges. Ang Korean Church ay pinalaganap lang solely ng laiko sa simula nito. Sila-sila lang ang nagbabaptize sa isa't isa dahil ito lang naman ang sakramento na pwede nilang gawin. At ang unang mass na sinelebrate sa Korean soil ay preneside ng isang Chinese priest na si Father James Zhu Wenmo on Easter Sunday, April 5, 1795. Noong 1800s, lumalaganap na ang pananampalataya. Nagpo-form na sila ng Christian communities. Hindi ito nagustuhan ng Joseon Dynasty. Taliwas daw ang Katolisismo sa paniniwala ng Confucianism. Ayaw daw kasi mag-perform ng mga Catholics ng ancestral rites na central sa Confucian practice. Kaya as usual, persecuted na naman tayong mga Katoliko under Queen Jongsun. Noong 1836, isang Frances na misyonero ang palihim na pumasok sa Korea, si Saint Laurent Imbert. Inappoint siyang Vicar Apostolic of Korea. To cut the long story short, pinatay siya. Noong 1845, na-ordain ang first native Korean priest na si Saint Andrew Kim Taegon. And as mentioned, may shrine siya sa Bukawi dahil sa kanyang paglalakbay ay napadpad siya sa Pilipinas. Si Saint Andrew Kim Taegon ay nahuli at pinatay ng kapwa niya Koreano nung 25 years old pa lang siya. Tinatayang 10,000 Korean Catholics ang minartir nung panahon na yon for their faith. Matapos ng maraming persecution na dinanas ng simbahang Katoliko sa Korea, ay nagsawa din ang mga persecutors nila dahil noong late 1800s, nagbukas ang Korea sa mundo. Kaya nakadalaw muli ang mga French missionaries at nakapagpatayo na rin sila ng simbahan doon sa wakas. Mula noon ay umusbong ang pananampalatayang Katoliko. Noong naging annex ng Japan ang Korea noong 1910 ay umabot na sa 70,000 ang believers doon. However, di kalaunan ay nasuppress na naman ang pananampalataya dahil pinilit ng mga Hapon na i-adapt ng Korea ang Shintoism. Marami na namang Catholic Korean priest and lay people ang nakulong. Nakakuha lang sila ng break noong na-liberate ang Korea noong 1945. Pero nahati naman sila into North and South Korea, kung saan sa North ay maraming Christians ang pinaghahunting at giniba pa ang mga simbahan doon. Okay, bago natin pagpatuloy ang kwento ng Korea, if you're getting value from this video, bakit pwede naman paki-hit ng subscribe button down below? At total, nandyan na rin naman na kayo. Paki-like na din naman ng video and hit that notification bell. What do you think? Ang pananampalatayang Katoliko mas umuusbong sa gitna ng persecution. Kaya kung may problema ka sa buhay, dasal lang. Or kung gusto nyo, tell me how we can pray for you. Lagay mo sa comment section. Alright?
Ipagpatuloy natin. After ng Korean War, ay nagpatuloy na ang pagdami ng Catholics sa bansang Korea. Almost 6 million na sila dito ngayon. Nag-grow sila ng 1,200% mula noong 1960s kung saan 500,000 lang ang bilang ng mga Catholics noon. Paano nangyari yun na dumami ang Catholic sa Korea? Dahil ba nag-convert sa Catholicism si Rain? My name is Rain. Pero hindi lang yun ha. Nice ko rin sabihin na noong 2014, pumunta si Pope Francis sa Seoul and he beatified 124 Korean martyrs dahil sa pag-witness nila sa gospel. Alam niyo ba kung saan gaganapin ang susunod na World Youth Day? Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl. Sa South Korea, noong 2023, may nag-survey sa mga taga-SOCOR and survey says 21.4% of respondents trust the Catholic Church compared to other religions in the country. Bakit kaya? Isa dito ay ang misyon ng simbahan. Throughout history, ang simbahang Katoliko ang nagpapatayo ng schools, colleges, hospitals, elderly care, migrant advocacy, environmental protection, pro-life advocacy, and many more. Kaya bakit dumadami ang Katoliko sa South Korea? Dahil ba on fire ang lay people sa kanilang faith right from the very start? O baka dahil sa hirap na dinanas ng mga Katoliko sa bansang ito? O baka dahil nakaka-inspire ang mission ng mga Katoliko sa bansang ito? Kung ano man yan, I'm sure ang Holy Spirit ang gumagalaw sa puso ng mga Koreano. Kaya pagdasal natin sila at maging inspirasyon natin sila sa paglaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo. Kung gusto niyo naman malaman kung paano lumaganap ang Catholicism sa India, gumawa ako ng video tungkol dito. Hint, may kinalaman dyan ang isang apostol ni Jesus. Kilala niyo ba kung sino? Click niyo ang video na ito para malaman kung tama ang sagot niyo.